Hello everyone! Kamusta po? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. So, I'm going to do a pick a card reading po today and we're going to see what's next in your life. And timeless reading po ito. So, kung kailan nyo po ito mapanood, that's when it's meant for you to hear the messages. So, meron po tayong tatlong cards or three piles to choose from. So, ito yung first card or pile ninyo, second card, and this is your third card. So, you may choose kung alin po rito yung parang tumatawag sa inyo or whichever is like you are being drawn to na card, no? And paki-check na lang po sa paki-check na lang yung timestamps po down below sa description box and sa comment section para maka-skip na kayo at diretso na kayo po doon sa reading ninyo, doon sa card or pile na napili ninyo. So, see you po sa reading! Hello, pile number 1 or card number 1. So, yung pinapili po ninyo is rose quartz. And this is a beautiful stone or crystal. And nare-remind po kayo nito, no? Na it's about time na for you to take care of yourself. It's about time na to love yourself. Kasi baka sa sobrang daming inaasikaso ninyo sa buhay, nakakalimutan nyo na rin yung sarili ninyo, nakakalimutan nyo ng alagaan ang katawan ninyo, yung overall health ninyo, no? Maybe you are so busy taking care of other people and you are neglecting your own needs, 'di ba? Kaya ito yung paalala ito sa inyo, ano? At saka alalahanin din ninyo, no, your self-worth. Okay? Kaya this is paalala din para sa inyo na tignan din ninyo, no, ang inyong halaga. Alright? Wag masyadong nagfo-focus lang sa ibang tao, sa mga tao sa paligid ninyo. Kaya kailangan din na alalahanin din ninyo ang inyong sarili. Katulad ng ibang tao, katulad ng pagpapahalaga mo sa maraming tao sa paligid ninyo, ikaw mismo, ikaw also is mahalaga sa mundo. You also is important, no? Hindi lang sa mundo, but sa buhay ng ibang tao. Okay? Kaya lagi din po ninyong aalalahanin yan. Alright? So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa inyo for today. And timeless po ito, kaya kung kailan ninyo ito mapanood, that's when the messages are meant for you. So, tignan natin kung ano ang mga mensahe para sa iyo. We have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. So, mayroong karagdagang kaperahan ang paparating sa inyo. There is an additional na kayamanan. There is additional money that is coming your way. Or po pwede rin, na along with money, along with wealth, meron din kayong may experience dito na growth, no, on a spiritual level. So, what else? We have stuff you will be taken care of in difficult times. So, napakagandang guarantee ito para sa inyo ng universe na wala kang dapat na ipag-alala. Kasi aalagaan ka. No? Aalagaan ka niya. Lalo-lalo na sa mga pagkakataon na mahirap or sa pagkakataon na may mga difficult situations, no, na maaaring dumating sa buhay ninyo. So, you have nothing to worry about because the universe is going to take care of you. And not only that, no, pati na yung universe and the rest of your spirit team. So, what else? We have throne, position of authority. So, pwedeng kayo ito na ilalagay dito sa throne of authority. You may be promoted, no, or into a leadership role, or pwedeng ma-appoint kayo into a position of authority, or pwede rin na kung hindi man, pwede na nandoon na kayo, no, you are na talagang meron kayong authority na mataas na yung position ninyo siguro sa inyong trabaho, at saka pwede rin, kung hindi man ganon, baka kayo ay merong mga pakikipag-usap na gagawin sa someone, no, na may otoridad, no, yung ganon. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo.
we have the night, find comfort in the night, where the world switches off and the stars burn bright. Ayan. So, find comfort in the night. Okay? So, parang paalala ito sa inyo, ano, na bigyan ninyo ng oras, panahon, then ang sarili ninyo before you surrender, no? Bago matulog, no? At the end of the day, 'di ba? Bigyan naman ninyo ng oras, panahon, atensyon yung sarili ninyo. Okay? Bigyan ninyo ng ibalato nyo na 'yan sa sarili ninyo na i-savor naman ninyo yung last hour at least, no, or half an hour sa gabi bago kayo matulog. I-surrender nyo ng lahat ng ginagawa niyo or lahat ng worries ninyo na iniisip pa ninyo before bed, no, para nang sa gayon makalma na kayo, makapag-rest na kayo, kumbaga. Okay? So, kailangan natin yan na makapagpahinga kayo, makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni kayo right before you go to bed. Okay? Right before na matulog kayo. So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. So, we have the Shadow Queen, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. So, siguro, baka kayo ay may ginagawang pag-aaral. Maybe you are curious about something. Maybe, pwede ang iba sa inyo, bumalik sa school, nag-aaral, baka ganun. Nag-online courses siguro din kayo. Or probably nagre-research kayo, no? So you're trying to expand your knowledge, you're trying to know more, no? Or hinahanapan ninyo siguro ng mas marami pang impormasyon ng mga bagay-bagay na gusto ninyong diskubrehin or gusto ninyong matutunan, yung ganon, ano? And also, baka meron nararamdaman ng iba sa inyo ng insecurity rito, kaya siguro gumagawa kayo ng paraan para makalabas kayo sa ganyang energy. Kaya siguro kung ano man ang bagay, no, na parang feeling insecure kayo, baka yun ang nire-research ninyo, baka yun ang inaalam ninyo, baka yun ang topic, kumbaga, or subject na tinatanong ninyo sa iba. So that you can gather information na makakatulong sa iyo na maalis na, no, yung insecurity na ito na nararamdaman ninyo, no? What else? We have the Ice Queen, ideas preserved, non-action, entitlement. So, parang walang gana, no? Siguro ang iba sa inyo parang nawawala ng gana sa ngayon. Na gumalaw, nawawala ng gana na magtrabaho or to take action, it's maybe because hindi pa kayo ready. No, po pwedeng hindi pa kayo ready. Po pwedeng kaya kayo kaya kayo nagre-research, kaya kayo nag-gather pa ng more information, more facts pa para handa kayo. When you take action, then handa kayo para doon, Siguro kung ano man ang mga natututunan ninyo ngayon sa mga inaaral ninyo, sa mga nire-research ninyo, you are just preserving that muna, and even your ideas, pinipreserve nyo muna, kinikip nyo lang muna yan sa sarili ninyo until na maging handa na kayo para simulan kung ano man ang plano ninyong gawin, no? So, good luck. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. And by the way, maraming salamat po for being here. Thank you for subscribing sa channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. We have number 15, message in a bottle. Wow. So, pwedeng merong correspondence na dadating sa inyo. Maaaring merong sulat, email, tawag, mga ganon na pwedeng paparating coming from kung sino man ang merong kailangan sa iyo, or baka pwedeng mga kasi to, pwedeng updates din ito ng kung ano man ang ina-applyan ninyo or ano man yung mga transactions ninyo na you're just waiting for the update or resulta, no? Pwede rin na intuitive messages ito. Pwede rin na this is guidance from the divine na paparating sa inyo. Maaari na meron kayong mga downloads, no?
napaparating, free flowing of information, and the guidance, no? Guidance yan coming from the divine. So po pwedeng ganun din ang paparating sa inyo ng mga mensahe. Here and now. Ang iba siguro sa inyo, you are, focused, no? Kung ano ang nakaraan na, kung ano ang tapos na, whatever is behind you, baka nandun pa rin yung focus ninyo. Kaya, this is an invitation para sa inyo, no? Na be present in the here and now. Kasi it's very impractical if you're going to focus on what is behind you already or what is tapos na, kung ano nakaraan na, or even, no, sa future. Masyadong impractical din, ano? Magpo-focus kayo ng mas maraming oras, magbibigay kayo ng mas maraming panahon sa kung ano yung hindi pa naman nangyayari or hindi pa naman dumadating, 'di ba? We don't even know kung ano ang paparating, 'di ba? We don't even know what's coming towards us in the future. Kaya parang it's impractical talaga to focus on that. Kaya ang paalala sa inyo sa ngayon, be in the here and now. Dito, yung most powerful period sa buhay Ito yung ngayon. Kung anong nangyayari sa ngayon, ito yung mahalaga. Kasi sa ngayon, meron tayong magagawa. Meron kang magagawa. Mababago mo yung inyong sitwasyon. Meron kang magagawa para i-improve ang inyong sitwasyon. Meron kang magagawa para makapag-adjust ka. Meron kang magagawa para i-savor mo, no? Kung ano man ang mga happenings sa buhay ninyo sa ngayon. But in the past, that's done. Wala ka na magagawa dyan. Kung ano man ang paparating, we don't even know, diba? What is coming towards us. Kaya, it's very, talaga, hindi maganda, no, na ilalagay ninyo yung oras ninyo doon. Maraming oras, no, sa kung ano ang paparating. Kasi, hindi naman natin alam, diba? Kahit magplano tayo na magplano for the future, hindi rin naman natin alam kung magagawa natin yun, di ba? Or mangyayari yun. Because, hindi natin alam. Only God knows, di ba? What's coming towards us. Kaya tingnan natin ano pa mga mensahe para sa inyo. We have the King of Pentacles. Ayan. So, this is really beautiful. Really beautiful. King of Pentacles is about wealth, no? And King of Pentacles is also, hindi lang wealth, kundi, abundance and prosperity, no? You will be receiving abundance, prosperity sa ngayon. You will experience, abundance and prosperity, financial comfort, yung ganon. And siguro ang iba sa inyo, pwedeng nandoon na kayo sa punto na talagang very successful na din kayo sa inyong money, career, and finances. Kasi si King of Pentacles is an energy also of very successful man. No, very successful na siya. Meron siyang negosyo, meron siyang established na negosyo, meron siyang source of income, trabaho, mataas na ang posisyon niya sa trabaho. Very successful na siya in terms of his money, career, and finances. So, pwede na gano'n na ang narating ninyo sa buhay. No? You're very successful na pagdating sa kaparahang aspeto. And kahit ganun pa man, ang katangian or ang kalagayan ni King of Pentacles sa ngayon, sa kanyang buhay, very generous siya. No? Very generous. Hindi, tumutulong siya sa maraming tao. Tumutulong siya sa mga tao sa paligid niya, and he's supporting the people around him. Hinihikayat din niya, no, na maging katulad niya, no, ang mga tao sa paligid niya. Gusto niya maging successful din, mga kasama niya, katrabaho niya, kanegosyo niya, yung gano'n, no. And probably ang iba sa inyo is going also to share, 'di ba, your blessings. No, kung nasa trono na kayo na katulad ni King of Pentacles, you're going to share siguro resources, or you're going to share tips, 'di ba? Kung paano maging katulad niya, na maging successful na sa kanyang money, career, and finances. Yung mga ganun ba? Or pwedeng meron kayong opportunity na ibubukas, no, para sa ibang tao. No? Pwedeng mag-o-offer kayo ng trabaho sa kanila, or mag-o-offer kayo ng kunyari pagkakakitaan din, yung ganon, or additional money path for them. So pwedeng ganon ang gagawin ng iba sa inyo, no? So what else? We have the Lovers. Napakaganda. Pagdating naman sa relationship, maganda to para may balance, no? May swerte sa kaperahan, pwedeng siswertehin din kayo pagdating sa inyong relationship.
no? Kasi si lovers kasi, kung kunyari, nasa relationship na kayo, ang pinag-uusapan dito, leveling up na ng inyong commitment with your person. No? Hindi na, yung parang pagod na siguro kayo sa pagiging mag-boyfriend, girlfriend lang, or sawa na kayo. Kaya mas gugustuhin nyo na i-level up na inyong relationship. Pwedeng gusto nyo na mag-asawa, parang maybe gusto nyo na magpakasal, yung ganun ba? At kung hindi man, no, baka kayo ay, kung single pa kayo, no, kung wala pa kayong jowa sa ngayon, probably, ang gusto rin ninyong mangyari sa ngayon, yung mag-ano na kayo, magkaroon na kayo ng relasyon. Kasi baka meron din namang naliligaw na sa inyo. Pwede rin na meron na ritong sumusuyo sa'yo, 'di ba? And pwede rin na kinikilig ka sa kanya, pwede rin na nai-inlove ka na sa kanya. So, pwede, no, napapasok na kayo formally sa isang love and romantic relationship, no? Kaya good luck po sa inyo. So, thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello card number 2 or pile number 2. So, ito po yung napili ninyong card. And this is the chrysocolla. Ito po yung tawag dito sa crystal or sa stone na to. And this chrysocolla signifies, no, na kailangan ng iba sa inyo rito na mag-ano kayo. Kailangan ninyong mag-express ng sarili ninyo. Kailangan ninyo na mas maging open kayo, no, sa pagkikipag-communicate. Hala, bumukas na, hindi pa na. Sige, kukunin na natin to kasi nag-ano na to, para sa iyo to. So, yun. This is asking you to express yourself better. No, makipag-communicate kayo ng mas mabuti, mas clear, mas maayos, Baka ang iba kasi sa inyo, baka natatakot, no, na mag-express ng sarili ninyo. Baka natatakot ka na magsalita, makatatakot kang magpahayag na kung ano ang totoo mong nararamdaman or kung ano ang totoo mong iniisip, yung ganon. So, this is a time that you need to speak your truth. Wag mo nang, don't hold your tongue, kumbaga, no? In fear. Kaya, mag-ano kayo, maglakas ng loob kayo ngayon. No? Kung ano yung nasa loob niyo, ano yung iniisip niyo, yun talaga ang sabihin niyo. It's about time na para maging authentic ka na, no? Authentic ka sa sarili mo and authentic ka sa ibang tao, no? They need to hear the truth from you. They need to hear kung ano talaga yung nasa loob mo, kung ano yung iniisip mo, yung ganon. Okay? So, ayun. At ito naman, sige, dagdagan natin yan. Kuha pa tayo ng more cards. Okay? So, and by the way, timeless reading po ito ha. So, kung kailan ninyo po ito mapanood, that's when that's when it's meant for you to hear. So, tama na siguro yung 5 muna. Okay. So, oh wow, napakaganda. Increase in material wealth or spiritual growth. Ayan. So, mayroong paparating na kaperahan sa inyo. May additional wealth na paparating. Mayroong extrang pera, no, napapasok sa inyo sa ngayon, no, material na bagay, also, dadami pa. So, siguro, mas maraming pera ngayon ang papasok sa inyo, kaya you could afford then, no, to acquire more material things, no. Pwede rin na mayroong spiritual growth din dito. Maybe you are also going to focus on your spirituality at this time. So, that's good. We have stuff you will be taken care of in difficult times. Napakagandang promise ito sa inyo ng universe na you will be taken care of. Lalo-lalo na sa mga panahon na nahihirapan kayo or lalong-lalo na sa mga panahon na mayroon kayong pinagdadaan ng difficulty, may mga challenges or problema na maaaring kinakaharap ninyo. So, yun, wag kang mag-alala. You have nothing to fear, you have nothing to worry about. Wag kayong matakot, wag kayong kabahan. Now, rest assured that the divine universe and the rest of your spirit team will be there for you and with you para tulungan ka, no, na malagpasan mo kung ano man yung mga difficult situations, no, na maaaring kaharapin ninyo. Okay? So, we have throne, position of authority. So, siguro, ang iba sa inyo, baka nandoon na kayo sa position wherein, nasa mataas na posisyon na kayo sa inyong trabaho, sa kumpanya. 'Di ba? Baka kayo ay isang manager na, baka kayo ay CEO, 'di ba? Baka may sarili kayong kumpanya, may sarili kayong negosyo, yung ganon. Or, pwede rin na mapopromote,
no? Baka mapopromote ka or baka um, maa-appoint ka, yung gano'n. So, depende sa inyong sitwasyon. But, pwede na mapupunta ka sa isang position of authority. Or, baka you will be dealing with someone na nasa position of authority. So, that is also possible. Meron ding regalo. You will receive a gift. So, may regalo kang matatanggap. May regalo kang um, merong ibibigay sa iyo sa ngayon, ano? At hindi natin alam kung ano 'to, no? Depende sa inyong sitwasyon. When this comes, no, kapag dumating na regalong ito, then kayo lang tanging nakakaalam kung anong laman nito kasi sarado pa siya. So, pwedeng material na bagay since meron kang material wealth na karagdagang dadating. So, pwedeng material na bagay itong dadating sa'yo. Pwede rin na pera, pwede rin na tangible, non-tangible gift, no? So, siguro, pwedeng ano to, pwedeng, pwedeng, ang tawag dito, pwedeng opportunity ito, no? Pwedeng merong mag-offer sa inyo ng investment, na mag-invest ka, pwedeng merong mag-offer sa iyo ng trabaho, pwedeng merong mag-offer sa iyo ng additional na pagkakakitaan, additional money path, yung ganon, no? So, congrats. We have caterpillar. Things will not always be this way. Okay? A change is coming. So, napakaganda. Kasi kung ano man ang pagbabagong ito, for sure, this is a change for the better. Kasi, di ba, pag tayong gumagawa ng pagbabago, tayong nag-iisip ng pagbabago, baguhin natin ang ating sitwasyon, then, iniisip natin yung pag-progress, 'di ba? Iniisip natin yung pag-asenso, iniisip natin yung pagbabago for the better, no? Kaya for sure kung ano man ito, kung kagustuhan man ninyo ito na pagbabagong ito, then for sure ang sisikapin ninyo rito mabago ang iyong sitwasyon for the better, 'di ba? Kaya congrats sa inyo. So tignan natin kung ano pa ang messages para sa'yo. Okay? And by the way, maraming salamat po for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And there is a join button po sa baba ng video, no? Kung gusto po ninyo, kung interested kayong mag-join sa channel, i-click nyo lang po yan. Thank you. So, we have surprises. Wow. So, this could be a beautiful surprise. Kasi meron tayong regalo. 'Di ba? Maaring yung surprise na to, ito yung regalong paparating, no? Or pwede rin na yung surprise na ito is the change, no? Maaring may mga pagbabago na dadating na mangyayari sa buhay ninyo at ang mga pagbabagong ito siguro, pagbabago na hindi ninyo sukat akalain. No? This is going to be a big surprise, no? Para sa iyo. Kaya good luck po. So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. Maraming salamat din po for being here. Maraming salamat sa mga hindi po nag-i-skip ng ads at pati na rin po sa mga nagpapadala sa akin ng super thanks. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, higher power. Ayan. So, merong mga downloads na paparating sa inyo. May mga free flowing of information na dadating, and that's coming from the divine, no? That's coming from the divine universe, and that is guidance para sa iyo. Kaya importante na magpe-pay attention kayo sa inyong intuition, pay attention din kayo sa mga visions na maaring pinapadala sa inyo ng universe kasi pwede na yung psychic abilities ninyo at this point siguro matalas ang inyong radar, yung psychic, yung receptivity ninyo malakas, no? At this point siguro kaya kailangang mag-tune in kayo, no, sa intuition ninyo. Kasi diyan pumapasok, no, yung guidance ng universe, no. Yan ang portal, kumbaga yan ang pinto na kung saan pumapasok yung gabay, no, para sa inyo. Kaya good luck po sa inyo. So what else? We have loyal heart. Ayan. So dito naman sa loyal heart, ano to? Pwede na this is related to relationship. Pwede na this is about sa inyong relasyon, no? Baka mas ngayon makikita ninyo yung loyalty ng person mo sa iyo or loyalty mo sa iyong person. So siguro sa ngayon mas feel ninyo yon, mas makikita ninyo
from your person or ipaparamdam din ninyo sa person ninyo yung ganon. So, parang nakikita ko rito, no, para sa iba sa inyo na magkakarelasyon na you are on the same wavelength sa ngayon, no? Siguro, masaya kayo, talagang nagkakaintindihan kayo, there is harmony, no? And love, no, na bumabalo talaga sa inyo sa ngayon, sa inyong magkarelasyon. Kaya, good luck, no? At tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have the well watcher and wisdom, power of the divine. Wow. So, you know what? 'Di ba? Sabi dito, you will be taking care of in difficult times. Tapos meron tayong free flowing of information na dadating sa inyo rito. And tingnan mo, there is wisdom as well. There is power of the divine. So, most likely, talagang ginagabayan kayo, no? There is guidance and maaaring hindi lang intuitive messages or intuitive nudges ang ipapadala sa iyo ng universe dito, but also it feels like to me na pwede rin na meron kayong mga signs, symbols, synchronicities na pwedeng nare-receive at this point, no? So yun ang napipick up ko din dito for some of you. Kaya ano kayo, maging ano kayo, maging tawag dito, maging vigilant kayo, maging mapagmatsyag kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo, kasi baka ginagamit ngayon ng universe ang kunyari mga elements of nature, 'di ba? Yung mga puno, tubig, mga hayop, 'di ba? Para magpadala sa inyo ng signs or symbols, no? Na makakatulong sa inyo na magabayan kayo, no? Sa kung ano man ang mga dapat ninyong gawin, something like that. Okay? Kasi you are also going to be expressing or using your wisdom sa pagharap ninyo sa mga hamon ng buhay sa ngayon, sa pag-navigate ninyo ng inyong mga sitwasyon sa buhay sa ngayon. You are also going to use your wisdom, sa ngayon. So parang siguro parang divinely guided talaga kayo sa ngayon, no? Sa kahit anumang mga pangyayari sa buhay ninyo, sa kahit anuman ang mga bagay na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon, it feels like to me, no, na nandiyan dyan ang universe. Hindi nagkukulang sa inyo sa pagpapadala ng gabay. Kasi po pwede talaga na may mga symbols, synchronicities na pinapadala sa iyo at the same time, 'di ba? May mga nudges, may mga intuitive messages, yung ganon. So, what else? The High Lady of Love and Compassion, kindness, reverence, consideration, yung ganon. So, ang ano ninyo, yung parang siguro ang bait-bait ninyo, siguro napakalaki ng inyong puso, 'di ba? Ano kayo kaya kayo binibless, no? Kaya kayo sinasamahan ng universe, kaya kayo pinapadalhan ng suporta kasi very compassionate kayo, no? Very loving, very considerate, very helpful, very supportive of other people. Ang naririnig ko din dito, hindi kayo madamot. No, hindi kayo madamot. You are really sharing whatever you have. You're really sharing with other people kung ano man ang meron kayo. Whether that is resources, whether that is pera, time, energy, material things, anything that you have, siguro hindi kayo nagdadalawang isip, no, na tumulong, hindi kayo nagdadalawang isip na mag-share nito, no, sa ibang tao. Kaya talagang binibless din kayo. So, good luck po. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo for today. Kung kailan po ninyo ito mapanood, ibig sabihin, that's when it's meant for you to hear those messages na nalalabas dito. The Fool, meron kayong sisimulang bagong ganap. You are going to start something new, something fresh sa buhay ninyo, at maaaring mga bagay ito na dati hindi ninyo nagagawa or hindi ninyo magawa-gawa kasi siguro natatakot kayo. Pero ngayon, no, fear is you are going to put your fear aside na
no, at magte-take risk na kayo sa ngayon. You are going to take the leap of faith, no, at maglalakas loob na kayo na gawin ang mga bagay, no, na gusto ninyong gawin noon pa. So it could be in any area of life, no, kung ano man ang mga heart's desires ninyo, siguro maybe yung opportunity na to, eto na, kumakatok na sa inyo, and this is in alignment with your values, this is in alignment with your destiny, this is in alignment with kung ano man yung gusto ninyong makita, no, ma-experience sa inyong 3D reality. We have King of Cups. Wow. So parang sinabi ko kanina na napaka-compassionate ninyo. You're very supportive, you're very helpful, you're very loving. Si King of Cups, ganun din eh. No? So, talagang you are going to embody the energy, no, of King of Cups sa ngayon, na talagang napakalambot ng inyong puso, napakamatulungin ninyo, napaka, napaka, ang tawag dito? You're very, you're very supportive. Kung sino man ang humihingi ng tulong sa'yo, nandiyan ka, hindi ka nagdadalawang isip na tutulungan ka ba to, hindi. 'Di ba? Talagang kapag merong humihingi ng tulong sa'yo, nandiyan ka para tulungan mo. At kahit siguro may mga taong nakikita ka, no, na kahit hindi humihingi ng tulong sa'yo or suporta sa'yo, kapag nakikita mo na kapag nakikita mo na nangangailangan ng tulong, nag-step in ka para tulungan sila, no? So, ganyan ang napipick up ko dito sa inyo. And with the King of Cups also, this is also telling you na you have that extra power ngayon talaga, no? You're very receptive, napakalakas ng radar mo ngayon. You're going to be very sensitive and intuitive. Kaya, pay attention, no, doon sa mga messages talaga ng Divine Universe na dadating sa inyo. Okay, lagi kayong makikinig sa inyong intuition kasi parang binabagyo kayo ngayon ng guidance, 'di ba? Ang sobrang kayo, sobrang mahal na mahal kayo ng spirit, ng universe, kaya ginagabayan ka. Hindi ka hinahayaang i-navigate mo yung buhay mo ng basta-basta lang, but you are given guidance. So what else? We have the sun. Wow. The sun is going to surround you sa ngayon. Babalutin ka ng liwanag ng sun. And the sun energy, this is going to give you energy. This is going to give you life. This is going to give you light, enlightenment, clarity. Kaya kung may mga bagay na naguguluhan kayo, kung may mga bagay na hindi ninyo ma-figure out kung anong gagawin ninyo, that's going to be behind you na. Kasi babalutin ka ng liwanag ng sun, no? Kaya magkakaroon ng liwanag din ng buhay ninyo, magiging clear na sa inyo kung anong gagawin ninyo, magiging clear na sa inyo kung ano ngayon yung mga dapat na i-prioritize ninyo, yung ganun ba? At saka magiging masaya ka. There is happiness and joy, there is success na babalot sa inyo sa ngayon. Kaya napakasaya at napakaganda nito. This is also, uh, ano, uh, kung meron kayong mga kunyari, nararamdaman ng mga physical ailments, may mga nararamdaman kayong discomfort, no, sa physical body ninyo, this is the time, no, na maaaring matanggap na ninyo, ma-receive ninyo yung healing, no. This is the time na pwedeng maramdaman ninyo na gumagaling na kayo, gumagaan ang inyong pakaramdam, your strength and vitality, will be back na sa buhay ninyo, sa katawan ninyo, yung ganon. So, what else? We have Queen of Pentacles. Wow, napakaganda. Si Queen of Pentacles kasi, napaka-responsable. Napaka-responsable, napakabait, napakalaki din ng puso niya. Kaya maaring you're also going to embody the energy of Queen of Pentacles. Maaring isa ka ng nanay, or pwede rin na hindi ka talaga isang tunay na nanay na merong anak na, but you are assuming the role of being a nanay, no? So, pwedeng gano'n ang ganap ng iba sa inyo rito na kayo yung tumatayong nanay, no, sa pamilya. At ikaw yung nag-aalaga. No? Ikaw yung nag-aalaga sa mga kapatid mo, ikaw nag-aalaga or kung talagang isa ka ng parang full-fledged na nanay, totoong nanay na may mga anak. So, kayo yung nag-aalaga sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, sa person ninyo, sa mga magulang ninyo, no? At pwede rin ang trabaho mo caregiving, no? Nasa caregiving industry ka, nasa health industry ka, so pwedeng gano'n. At nag-aalaga ka ng maraming tao,
'di ba, sa paligid ninyo, baka yun ang trabaho ninyo. So you are very caring, you're very nurturing, you're also very sensible and very prosperous, no? Kasi si Queen of Pentacles, prosperous and abundant energy din ito. Kaya aside from being a very loving person, very nurturing person, isa ka din very responsible pagdating sa pagpo-provide ng kaperahan, pagpo-provide ng pera, financial needs ng pamilya, tumutulong ka din sa person mo, tumutulong ka din sa tatay na tumatay yung tatay ng pamilya, tumutulong ka din para naghahanap buhay ka din para makatulong ka na mag-provide ng financial needs ng pamilya. Kaya isang ulirang nanay, no? So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, or pile number 1. So, ito po yung card na napili ninyo. And this is the crystal or the stone na napili ninyo. And this is rhodonite. So, this is really beautiful. Katulad lang na pinapakita sa card. Napakaganda rin kasi this signifies harmony. No, this signifies harmony in relationships. So, pwede na kahit anumang klaseng relationship na meron kayo, whether that is relationship ninyo sa inyong person, sa asawa ninyo, sa boyfriend ninyo, or girlfriend ninyo, or relationship ninyo sa mga kapamilya, or relationship ninyo sa kaibigan ninyo, this signifies that there is harmony. This signifies na meron kayong magandang samahan, meron kayong magandang relasyon, So, this is really beautiful. At saka, ang iba siguro, dito sa inyo, pwedeng nilalabas or ilalabas na ninyo ngayon yung inyong talento. Baka meron ditong opportunity na magbibigay sa inyo ng pagkakataon na ma-express ninyo yung inyong talents, 'di ba? Yung mga gifts ninyo, yung ganon, So good luck po. So tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo. And just a reminder, timeless reading po ito ha. So kung kailan po ninyo ito mapanood, ibig sabihin that's when the messages are meant for you to hear. So we have joy, spread seeds of joy like a wildflower, and no doubt you will revel in the result. Ayan. So, spread seeds of joy. So, siguro, din kayo, masayahin din kayo. Baka isa kayo doon sa mga taong parang binabansagan kayo na light of the party. 'Di ba? Kasi kapag pumasok kayo sa isang room, nagbabago yung atmosphere ng room, nagbabago yung nagiging masayahin ang lahat, 'di ba? Siguro yung very contagious, yung pagiging bubbly ninyo, pagiging masayahin ninyo, yung gano'n. Siguro kalog din kayo, yung gano'n ba? Kaya parang kayo, you are the one na parang napaka-positive, 'di ba, ng energy, napakagaan ng energy ninyo at nahahawa ninyo yung mga tao sa paligid ninyo. So, napakaganda. So, by the way, maraming salamat din po for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, let's see what else, kung ano pang para sa'yo. We have the camel boy. Ayan, small steps and asking for help. Ayan, so siguro sa ngayon, you realize, na in order for you to reach that point na matagumpay na kayo, na nasa, alam mo yun, yung nasa success, na kayo, stage talaga, siguro you're realizing na hindi kayo makakarating doon if, 'di ba, hindi kayo magte-take ng mga small steps, hindi kayo magte-take ng baby steps, 'di ba? So, maybe you are pretty much aware of that. Kaya ngayon siguro, baka meron kayong goal or meron kayong pangarap, na gusto ninyong simulan na sa ngayon. Gusto mo nang mag-take ng baby steps or small steps para kahit papaano makarating na kayo or makalapit na kayo doon sa inyong goal, sa inyong pangarap, 'di ba? At meron kasabihan, hindi ba? Na nagsasabi na take small steps every day and one day you will see yourself na nandun ka na nakatungtong ka na sa goal mo and you are already living your dream. Kaya maaring yun ang gagawin niyo sa ngayon, And asking for help, siguro paalala din ito sa inyo, na just in case, you are already navigating that journey patungo doon sa
papunta sa pag-achieve mo ng mga goals mo, ng mga pangarap mo, huwag kang makakalimot, no, na kapag kailangan mo ng tulong, whenever you need support, always remember that there are some people around you that will be willing to help you. Kaya huwag kang magdadalawang isip na humingi ng tulong, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa kanila and ask for help. Okay? Kasi we are all entitled for help. Okay? Huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong because we are all entitled for help. Even the most powerful person in the world, even the most pinaka-powerful, pinaka-mayaman na tao sa mundo, at some point in their lives, mangangailangan sila ng tulong. Kaya, huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong whenever you need it. Okay? The Spirit Whisperer, Divine Guidance and Higher Knowing. Napakaganda, very sweet. No? Parang bigla ako nagka-goosebumps dito kasi ginagabayan ka ng universe. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng ginagawa mo, baka hindi mo alam, divinely guided kayo. There is divine guidance, no? There is divine guidance, there is higher knowing na talagang nandiyan dyan, gumagabay sa'yo. So, sana lang, nakukuha mo yung guidance ng universe. Sana lang nagtutune in ka sa inyong intuition para makuha mo, ma-access mo yung guidance sa iyo ng divine universe. At lahat ng ito, lahat ng ito, ng mga ideas mo, na gusto mo ng sa katuparan ng mga pangarap mo, something like that, you're being pushed, by the universe. May mga nudges yan sa'yo, kaya siguro kayo nagigising na din sa katotohanan na, yes, it's about time now for me to take that small steps so that I can get there, so, kung saan man ako gustong pumunta. So, there is divine guidance. There is divine guidance at feeling ko, ito yung gumagabay sa iyo sa ngayon. Feeling ko, karamihan sa inyo rito, sa collective, nakikinig sa divine guidance. Kaya kayo'y nakakapag-isip na mag-take action na. At isa pa, kung sino yung nagte-take action, kung sino yung gumagawa ng paraan, gumagawa ng steps, para ma-carry out kung ano man ang inyong mission sa buhay or kung ano man ang mission sa buhay, kung ano man yung mga pangarap ninyo sa buhay, kung sino man ang nagte-take action para dyan, the universe is not failing to support you. The universe is not failing to send you help, kaya napakaganda. Diba? Magsipag ka, wag kang matakot, magtiyaga ka, pasasaan ba at makakarating ka din sa pupuntahan mo. Makakarating ka din doon sa tagumpay na minimithi ninyo. We have time for nap. Time for a nap. Ayan. So, siguro pagod na ang iba sa inyo din. So, kailangan din ninyo na magpahinga muna, before you embark on this new beginning, on this small steps na gusto mo nang simulan. Pahinga ka muna. Okay? Get ready para pag nagsimula ka, kumbaga, handa ang katawan mo, handa ang isip mo, ang emosyon mo, 'di ba? You are physically fit and ready for anything, 'di ba? Kaya kailangan na magpahinga ka muna. Take a nap, Mag-power nap ka para maging malakas ka, 'di ba? Maka-replenish ka muna ng lost energy mo. All right? So time for nap. So what else we have not for you? Ayan, so siguro napapansin mo naman na parang teka lang, 'di ba? Parang kung ano siguro yung ginagawa ninyo dati or recently, baka napansin ninyo na siguro hindi ito talaga para sa akin. Kasi ang napipick up ko dito surrender eh. Siguro may realization na kayo, may realization kayo na teka lang, parang this is not for me anymore. Parang this is not what I need to to work on sa ngayon. Kasi baka despite all the efforts na ginagawa ninyo, baka despite all the time, energy, resources, money na ginagastos ninyo sa bagay na to, baka wala pa rin nangyayari, Baka nagtataka kayo, parang tagal-tagal ko na ginagawa to. Parang dami-dami ng effort na binuhos ko dito, but still, I'm not progressing. 'Di ba? Parang walang napupuntahan. 'Di ba? Yung mga pagod at hirap ko. Kaya po pwede, na na-realize niyo na this is not for me. This is not for me. Kaya siguro kayo nagkakaroon na ng ibang idea
and you are going to start taking that small steps doon sa ibang sitwasyon naman. Kasi you're being redirected ng universe na this is not for you, this is not for you right now, kaya i-divert mo na yung attention mo into something else, no? Kaya siguro yun ang gagawin mo. Magte-take ka na ng small steps towards that. Kung ano man yung sign or guidance na binibigay sa iyo ng universe ngayon na yun ang pagfokusan mo, no? Kasi siguro, napapansin mo na, wow, parang ang dami ko nang ginawa, pero parang wala nangyayari, di ba? Or, 'di ba, laging may delays, laging may blockages, 'di ba? So ibig sabihin nun talaga hindi 'yun para sa iyo. Kasi otherwise, kung if it's for you, no, kung yung path na 'yan ay para sa iyo, no, everything will be smooth sailing, no? Kaya siguro pansin din ninyo na hindi 'yun para sa iyo. We have the world. Wow. So there are successes na paparating sa buhay ninyo sa ngayon. Meron kayong makukuha ngayon ng mga tagumpay, meron kayong makukuha ngayon na mga kumbaga magandang resulta din ng mga ginagawa ninyo. No. Pupwede rin na meron ditong finished na yung ninyo, na finish nyo na yung task at hand, merong natapos ng proyekto, meron nang natapos dito ng mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo, something like that, so siguro ngayon, it's coming to its completion na, or baka nakompleto nyo na talaga, natapos na, kaya this is a time for your success, no, and yung success nito, for sure, may mga reward yan para sa'yo. Pwedeng dito ninyo makukuha yung financial reward, mabigyan kayo ng bonus, or pwede rin na magkakaroon kayo rito ng pwede na magkakaroon din kayo rito ng siguro pay raise, baka mabibigyan din kayo ng scholarship, pwedeng mabigyan kayo rito ng panibagong task na naman, 'di ba? Na talagang alam mo 'yon, no? Pwedeng mong pagkaperahan, pwedeng dito ka kikita talaga na malaki, something like that. It's going to be very rewarding, no? Kung ano man ang sisimulan ninyo, this is going to be very rewarding. And eto, ninyo muna, i-savor ninyo muna, yung tagumpay ninyo na ito. You are entitled to celebrate that kasi pinaghirapan mo din naman yan. At baka ang iba sa inyo dito magta-travel, maybe you are embarking on a travel. Pwedeng abroad to kasi the world energy siya. We have Knight of Pentacles. Ayan. So, this is a time for prosperity. This is a time na i-savor ninyo yung tagumpay ninyo. This is the time na yung kung ano man ang mga benepisyo na makukuha mo after na magtagumpay ka dyan, no? Kung ano man ang mga rewards na makukuha mo dyan, no? You're going to savor that, you're going to embrace that sa ngayon. At baka may mga offers din dito, no, ng investments, may mga offer dito, bagong income stream, bagong money path, yung mga ganon, no? So, good luck sa'yo. What else? We have Nine of Pentacles. You know what? Maraming swerte kayo ngayon, Maraming pera ang pwedeng dumating talaga sa inyo, no? Kasi that's going to be very rewarding para sa iyo. So, pwedeng merong financial reward, bonus, mga ganon, malaking amount of money na pwede mong matanggap sa ngayon. So, that is possible. And kasi si Nine of Pentacles, this is this is the fruit of your labor. This is the fruit of your hard work, Kaya this is a time for prosperity talaga. May prosperity din dito. So, you know what? Magkakaroon talaga kayo ng kaperahan. There is money coming your way. There is an additional wealth, no? Additional material wealth na papunta. And you are going to experience the financial comfort, 'di ba? Mga financial blessings na dadating, merong mga financial freedom na pwede na kayong ma-experience sa ngayon. Kaya good luck po sa inyo. Pwede rin na ngayon, magsisimula ka na ngayon na ma-establish ninyo yung inyong financial future, yung ganun ba. Kaya good luck, no? Masagana kayo ngayon pagdating sa kaperahan. We have Four of Wands, and this is a time for you to celebrate. Now, this is a celebratory energy. So, pwedeng i-celebrate ninyo yung success ninyo na ito, no? And you deserve it, no? You deserve it kasi pinaghirapan at pinagtiyagaan mo na mayan, kaya go for it. So, pwede rin na may reunion, no? Baka meron ngayon mga reunion kayo na magaganap. Dito baka i-celebrate mo yung tagumpay mo na yan with your family and friends, yung mga ganon, So, good luck po. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo.
We have claw, be careful, do not take risk. Ayan. So, may mga bagay siguro dito na baka mayroong mga ino-offer sa inyo, 'di ba? Na 'yan ang mga hindi kayo sigurado. No? Baka hindi kayo sigurado kasi hindi kayo sigurado about that kasi po pwede na hindi pa ninyo 'yan nasubukan before, 'di ba? Baka hindi 'yan yung cup of tea ninyo. Kaya wag din kayong mag-ingat din kayo na hindi kayo madala sa mga pangungumbinsi ng kung sino man dito, no? Now is not the time to take risk, no? So, dun lang muna kayo mag-settle sa kung ano na ang nakasanayan ninyo, saan kayo komportable, saan kayo confident, no? Na magtatagumpay. Successful outcome to your problems. Ayan, maganda, maganda, maganda. Kasi magkakaroon na kayo ng solusyon sa inyong mga problema. Mapagtatagumpayan mo na kung ano man ang mga problemang pinagdadaanan ninyo. Diba? Magkakaroon na ito ng magandang resulta pag-e-effort ninyo sa pag-solve ng problema. An arrogant, boastful person you should not cross. Ayan, kung kilala nyo na to, iwasan nyo na lang. Okay, iwasan nyo na lang. Or, kung hindi man ninyo maiiwasan, kalma na lang kayo, 'di ba? Kalma na lang, mag-ingat na lang kayo na wag kayong sasalubong, no, sa kayabangan ng taong ito. Deadman na lang as much as possible para alam mo 'yun, hindi ka na mahawaan ng kanagahan ng taong ito, no? So what else? You have misunderstanding. Ayan. Kasi otherwise, magkakaroon na kayo ng hindi pagkakaintindihan ng taong ito. So, sana iwasan mo na lang yan. Ano? Para hindi kayo magkaroon ng sigalot, no? At kapag meron ka misunderstanding kasi nakaka-visit din niya sa buhay, 'di ba? Kaya as much as possible, no, iwasan natin na magkaroon ng encounter dito sa ganitong klaseng tao para hindi ka na manega. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.